Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 1 hanggang 1.0 ng Omniscient Reader's Viewpoint, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Umiikot ang prologe sa buhay ni Kim Dokja, isang ordinaryong 28 anyos na contractual worker na ang buong kabataan at pagtanda ay tila nakatali sa isang web novel na pinamagatang 3 Ways to Survive in a Ruined World, o mas kilala bilang Ways of Survival. Ang nobelang ito ay may kabuuang 3,149 na kabanata at isinulat sa loob ng 10 taon ng halos hindi kilalang may akda na si Tai LS123. Mula pa noong 3 taon niya sa middle school, matyaga na itong sinusubaybayan ni Dokja. Sa gitna ng pangungutya at pambubuli sa kanya sa paaralan, pagkabigo sa entrance exams, mahirap na karanasan sa military service, at paulit-ulit na paglipat ng trabaho hanggang sa maging isang simpleng kontraktwal na empleyado, ang nobelang ito ang naging tanging bagay na hindi nagbago sa kanyang buhay. Hindi man ito sikat o puno ng tagahanga, para kay Dokja, ito ang pinakamahalagang kwento sa kanyang mundo. Nang makita niya ang salitang komplete sa huling kabanata, nakaramdam siya ng halo-halong lungkot at kasiyahan. Para bang isang mundo ang tuluyang nagwakas. Nangako ang may akda na may darating pang epiloge, kaya nag-iwan si Dokja ng taos-pusong mensahe ng pasasalamat. Maingat siyang pumili ng mga salita, natatakot na baka may masabi siyang makasakit sa may akda. Para sa kanya, hindi lang ito isang nobela, ito ang naging bahagi ng kanyang buhay. Nang makita niya ang statistics na halos isa hit na lamang bawat kabanata, nakaramdam siya ng matinding emosyon. Iniisip niya na marahil siya ang nag-iisang mambabasa na nanatili hanggang sa huli. Ang ideya na nagsulat ang may akda ng mahigit 3,000 kabanata sa loob ng 10 taon para lamang sa iisang mambabasa ay tila isang personal na himala. Bilang pasasalamat, nag-post si Dokja ng rekomendasyon sa recommendation board ng platform. Ngunit imbes na suporta, pangungutya ang natanggap niya. Pinagkamalan siyang troll o mismong may akda na nagpapanggap lamang upang ipromote ang sariling gawa. Napahiya siya at hindi na mabura ang kanyang post dahil na-report na ito. Nais sana niyang magbigay ng donasyon sa may akda, ngunit kapos siya sa pera. Kahit ang maliit na halaga ay mahalaga sa kanya bilang isang simpleng empleyado. Bigla siyang nakatanggap ng pribadong mensahe mula kay Tai LS123. Nagpasalamat ang may akda at sinabing natapos niya ang nobela dahil sa patuloy na suporta ni Dokja. Ibinahagi rin nito na nanalo ang nobela sa isang kompetisyon bagamat hindi kilala. Pinili ni Dokja na maniwala. Sinabi rin ng may akda na magsisimula ang monetization ng nobela kinabukasan ng 7:00 ng gabi at magiging bayad ang epiloge. Kahit alam niyang mabigat sa bulsa ang kahit maliit na bayad, nangako si Dokja na bibilhin niya ito. Pagkatapos ng usapan, hindi na muling nag-reply ang may akda. Iniwan si Dokja na may halong tuwa, inggit at pagdududa tungkol sa regalo na ipinangako. Pagkatapos nito, ipinakita ang pang-araw-araw na buhay ni Dokja. Sa subway pa uwi, nakasabay niya ang kanyang katrabaho na si Yo Sangah mula sa HR department. Siya ay masipag, matalino, at kamakailan lamang ay na-promote bilang regular employee. Kitang-kita ang kaibahan nila, habang si Sangah ay nag-aaral ng Spanish sa tren at patuloy na pinapabuti ang sarili, si Dokja naman ay nagbabasa lamang ng web novel. Nang tanungin siya kung anong binabasa niya, nahihiya siyang amining web novel ito at inihambing na lamang sa The Lord of the Rings. Sa isip niya, malinaw ang genre ng kanyang buhay, realism ito, hindi fantasy. Hindi siya bida, isa lamang siyang solo na tao. Ang kanyang pangalan na Dokja, na maaaring makahulugang only child o reader, ay tila sumasalamin sa kanyang kapalaran bilang tagamasid lamang ng kwento ng iba. Habang nag-uusap sila, napaisip siya, paano kung iba ang genre ng kanyang buhay? Paano kung fantasy ito? Maaari kaya siyang maging bida? Ngunit agad niya itong itinanggi sa sarili. Naniniwala siyang nakatadhana siyang maging isang ordinaryong mambabasa lamang. Bandang -6:55 ng gabi, 5 minuto bago magsimula ang monetization, nakatanggap siya ng email mula sa may akda na may kalakip na attachment.
ang ipinangakong regalo. Sabik ngunit walang kamalay-malay sa mangyayari, binuksan niya muli ang API upang mag-iwan ng huling mensahe ng pagbati. Ngunit bigla niyang natuklasan na wala na ang nobela. Parang nabura ito sa sistema, walang bakas, walang anunsyo, sa sandaling iyon, namatay ang ilaw ng subway. Biglang huminto ang tren na may malakas na ingay. Nagkagulo ang mga pasahero. Ang anunsyo ng engineer ay hindi isang karaniwang paghingi ng paumanhin, bagkus, desperadong utos na tumakas bago tuluyang maputol ang linya. Eksaktong alas -7:00 ng gabi. Tila kasabay ng oras ng monetization, isang misteryosong mensahe ang umalingaw-ngaw, ang libreng serbisyo ng Planetary System 8,612 ay tinapos na. Nagsimula na ang pangunahing senaryo. Sa sandaling iyon, nagbago ang realidad. Nawasak ang mundong realism ni Kim Dokja at napalitan ng isang mas madilim at mapanganib na genre. Ang mundong binasa niya sa loob ng 10 taon, ang wasak na mundo ng Ways of Survival, ay nagsimula sa totoong buhay. At bilang nag-iisang mambabasa na nakatapos ng kwento, maaaring siya lamang ang may alam kung ano ang mangyayari at kung paano makaliligtas. Dito nagtatapos ang prologue. Ang mambabasa ay tuluyang naging bahagi ng kwento. Biglang naalala ni Dokja ang isang pamilyar na linya tungkol sa isang dokaebi habang huminto ang sinasakyan niyang tren sa ilalim ng lupa at nabalot ng kadiliman. Nakaramdam siya ng matinding deja vu na parabang naranasan na niya ang sitwasyong ito noon. Nang bumukas ang pinto ng bagong 3,807 at bumalik ang kuryente, lalo pang tumindi ang kanyang kaba. Sa kanyang tabi, mahina na ibinulong ni Osangah ang salitang dokaebi, at nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Dokja habang unti-unting nagsasapawan ang realidad at ang web novel na minsan niyang kinahiligan. Lumilitaw sa harap ng mga nagugulat na pasahero ang isang kakaibang nilalang na may maliliit na sungay at parang banig ang suot, masyadong kakaiba para tawaging diwata, masyadong masama para maging anghel, at masyadong kalmado para maging demonyo. Walang duda, ito ang dokaebi na naging hudyat ng trahedya sa kwentong alam na alam niya. Sa simula, kalituhan ang naging reaksyon ng mga pasahero kaysa takot. Inakala ng ilan na augmented reality lamang ito o bahagi ng isang palabas, at naisip pa ni Osangah na kausapin ang nilalang dahil parang Espanyol ang tunog ng wika nito. Si Dokja, na nakakaunawa na ng panganib, ay sinubukang pigilan siya ngunit nahirapang ipaliwanag ang kanyang nalalaman. Maya-maya, inayos ng dokaebi ang wikang Korean nito at malinaw na kinausap ang lahat. Dahil dito, bahagyang kumalma ang ilang pasahero. Isang malaking lalaking nakasweet ang buong tapang na lumapit, inaakalang may nagaganap lamang na filming o audition. Sandaling nakisabay ang dokaebi at tinawag pa itong audition, ngunit agad na patunayang mali ang kumpiyansa ng lalaki. Habang lalong nagiging magulo at maingay ang mga tao, naubos ang pasensya ng nilalang, walang babala, nagninas ang mga mata ng dokaebi at sumabog ang ulo ng aktor na unang nagsalita. Nag-iwan ng nakakatakot na butas sa kanyang noo. Nataranta ang mga tao, ngunit lalo lamang itong nagpalala ng sitwasyon. Isa-isang pinatay ang mga nagprotesta, sumigaw, o gumawa ng kahit kaunting ingay, pumuputok ang kanilang mga ulo at nagwiwisik ang dugo sa hangin. Sa loob lamang ng ilang sandali, naging madugong bangungot ang loob ng tren. Nanahimik ang mga natitirang pasahero, parang mga primitibong hayop na nakaharap sa isang mabagsik na mandaragit. Kahit alam na ni Dokja ang mangyayari mula sa nobela, hindi pa rin niya maiwasang manginig habang mahigpit niyang hinahawakan ang balikat ni Osangah na nanginginig sa takot. Unti-unting lumubog sa kanya ang katotohanan, hindi ito kathang-isip o panaginip, kundi isang malupit na realidad na eksaktong nangyayari tulad ng nabasa niya. Pagkatapos, nagbigay ang dokaebi ng malamig na talumpati, sinasabing masyadong komportable ang pamumuhay ng mga tao at hindi sila nagbabayad ng tamang halaga para mabuhay. Kinutya nito ang ideya ng libreng pamumuhay at iginiit na ang kaligayahan ay laging may kapalit. Walang sinuman ang nangahas sumagot. Sa desperadong pagtatangkang makipag-areglo, lumapit si Department Head Han Myung-go mula sa finance team at nag-alok ng pera, ipinapakita pa ang kanyang business card bilang patunay ng katayuan. Sandaling nagkaroon ng pag-asa ang mga nakaligtas. Ngunit walang pakialam na sinunog ng dokaebi ang mga tseke sa ere, at ipinaliwanag na walang halaga ang ganoong pera sa mas malawak na universo. Naiwan si Han Myung-go na nanginginig sa takot at kahihiyan, at lalo pang binalot ng desperasyon ang mga pasahero. Sa huli, inihayag ng dokaebi na sa halip na magpaliwanag pa, hahayaan nitong ang mga tao mismo ang kumita ng kanilang pera.
Umangat ang mga sungay nito na parang antena habang lumulutang paitaas at biglang lumitaw ang mga mensaheng parang sistema sa harap ng lahat. Nagbukas ang isang channel, dumating ang mga misteryosong constellations bilang mga manonood at nagsimula ang unang main senaryo. Simple ngunit brutal ang misyon, sa loob ng 30 minuto, kailangang makapatay ang bawat isa ng kahit isang nilalang. Ang gantimpala ay 300 coins, ngunit ang kabiguan ay kamatayan. May bahagyang ngiti ng aliw, naging transparent ang Dokaibi at naglaho, iniwan ang tahimik ngunit dugo ang tren. At ang nakakapangilabot na katotohanan na napilitan na ang mga pasahero sa isang nakamamatay na laro kung saan ang karahasan na lamang ang tanging paraan upang mabuhay. At dito nagtatapos ang Kabanata 2 ng Omniscient Reader's Viewpoint. Matapos biglang maglaho ang Dokaibi, agad na nagkagulo ang loob ng tren. May ilang pasahero na nagmadaling lumabas sa mga pinto sa desperadong pagtatangkang makatakas. Habang ang iba naman ay nagpanik at sinubukang tumawag sa mga otoridad. Kabilang si Yosang-a sa huling grupo, nanginginig habang paulit-ulit na tumatawag sa pulis ngunit walang sumasagot. Nang makita ni Dokja na tila mawawalan na si Yosang-a ng kontrol, mariin niya itong pinakalma at tinanong kung nakapaglaro na ba ito ng survival game ng development team tungkol sa isang mundong nawasak. Bagamat litong-lito, pinakinggan siya ni Yosang-a habang diretsahan niyang sinabi na ang sitwasyon nila ngayon ay parang isang laro. Kahit nahihirapan itong tanggapin, pumayag si Yosang-a na sundin ang kanyang mga utos. Sinabihan niya itong manatiling nakapirme habang inaayos din niya ang sariling paghinga at pilit tinatanggap ang imposibleng realidad na nagaganap sa harap niya. Ang mga nakakatakot na eksenang dati nasa nobelang 3 Ways to Survive in a Ruined World lamang, ang pag-uunat ng antena ng Dokaibi, ang mga bangkay na nagkalat sa bagon, at ang mga sugatang pasahero ay isa-isang nagiging totoo. Tulad ng isang taong kinukwestiyon ang mismong realidad, maingat niyang inobserbahan ang lahat hanggang sa wala na siyang maikaila. Ang mundo ng nobela ay naging realidad. Kaagad na umikot ang isip niya sa iisang bagay, kung paano mabubuhay. Eksaktong 5 minuto matapos mawala ang Dokaibi. Isang matangkad at matipunong lalaki na may maikling buhok ang humakbang pasulong at sinubukang ayusin ang nagkakagulong mga tao. Sa matatag na tinig, inutusan niya ang lahat na kumalma at inanunsyong siya ang mangangasiwa sa sitwasyon upang maiwasan ang mas maraming casualty. Nang questionin, ipinakita niya ang kanyang at ipinakilalang siya si Army Lieutenant Lee Hyun-sung ng 6,502 unit. Sandaling nakahinga ang ilang pasahero sa ginhawa, ngunit agad din itong napalitan ng kaba. Ibinunyag ni Lee Hyun-sung na nakatanggap siya ng agarang mensahe mula sa kanyang unit. Idineklara ang isang level 1 national disaster at inuutusan ang lahat ng tropa na magtipon. Lalong bumigat ang tensyon sa loob ng bagon. Habang ang iba ay nagulat, iba ang ikinabigla ni Dokja, kilala niya ang lieutenant. Si Lee Hyun-sung, ang Steel Sword, ay isa sa mahahalagang supporting character sa nobela. Ngunit may mali. Ayon sa orihinal na kwento, hindi pa dapat lumilitaw si Lee Hyun-sung sa puntong ito. Nagbabago na ang timeline at lubos itong ikinabahala ni Dokja. Habang binabaha ng mga tanong si Lee Hyun-sung tungkol sa gobyerno, sa presidente, at sa nangyayari sa labas, biglang nakatanggap ng live broadcast ang mga pasahero sa kanilang mga smartphone. Lumabas ang Prime Minister at inanunsyong may mga hindi kilalang terorista na kumikilos sa iba't ibang lugar, kabilang ang Seoul, at tiniyak na kakayanin ng gobyerno ang krisis ng walang negosasyon. Sa nobela, tila normal lamang ang paliwanag na ito, ngunit ngayon ay nakaramdam ang tagapagsalaysay ng kakaibang pagkailang. Ilang sandali pa, kumalat ang balitang maaaring napuruhan na ang presidente. Bago pa ito makumpirma, biglang may umalingaw na tila putok ng baril mula sa mga telepono. Tumalsik ang dugo sa broadcast. At sa matinding sindak ng lahat, sumabog ng lev ang ulo ng Prime Minister. Naging static ang screen bago muling lumitaw ang Dokaibi. Nakangising kinukutya ang mga pasahero sa pag-aakalang terorismo lamang ito. Sa nakakakilabot na kaswal na tono, inanunsyo ng Dokaibi na tataasan nito ang difficulty. Isang napakalaking timer ang lumitaw sa ere at agad nagsimulang bumaba ang oras. Ipinahayag nito na kung walang unang pagpatay na magaganap sa loob ng bagon bago matapos ang takdang oras, lahat ng naroon ay mamamatay. Tuluyang nagkawatak-watak ang mga pasahero. May sumigaw na biro lang ito, may nagmakaawa sa sundalo, at marami ang tuluyang nataranta. Kahit ang mga pagtatangkang pakalmahin sila ni Lee Hyun-sung ay unti-unting nabigo sa gitna ng lumalalang histerya. Mahigpit na kinapitan ni Yosang-a ang kwelyo ni Dokja,
ngunit abala ang isip nito sa ibang bagay, ang mga hindi tugmang pangyayari sa nobela at ang pagkawala ng isang taong dapat ay matagal nang lumitaw. Biglang may sumigaw na may naganap ng pagpatay sa kabilang bagon. Sa bintana, nasilayan ng mga pasahero ang maputlang mukha ng salarin na lalo pang nagpalala sa takot ng lahat. Nagunahan ang mga tao na harangan ang pinto, ngunit walang silbi. Inanunsyo ng Dokkaebi na lahat ng akses sa pagitan ng mga bagon ay isinara hanggang matapos ang senaryo, at ang sinumang humawak sa pinto ay itinulak pabalik ng isang hindi nakikitang pader. Pagkatapos, bilang tinawag nitong special service, nagpakita ang Dokkaebi ng halimbawa ng kabiguan sa isang higanteng screen. Ipinakita ang isang silid-aralan ng mga high school girls na nanginginig sa takot habang tumutunog ang nakakatakot na countdown. Nang maubos ang oras, isa-isang sumabog ang kanilang mga ulo sa malagim na paraan. Nagsisigawan ang mga natira at desperadong sinubukang tumakas, ngunit hindi bumukas ang mga pinto. Sa huli, iisang babae na lamang ang natira, si Lee Ji-hye. Bago tuluyang magdilim ang screen, tuluyang nabasag ang natitirang katinuan ng mga pasahero. Unti-unti silang naglayuan sa isa't isa, napalitan ng hinala at takot ang anumang pakikipagkapwa. Kahit binitiwan ni Yo-sang-ah ang kwelyo ni Dokja, nanatili pa rin siyang malapit. Samantala, mabilis na umiikot ang isip ni Dokja. Lumilihis na ang mga pangyayari sa orihinal na plot at may mahahalagang bagay na nawawala. Ang tanging paraan upang maintindihan ang sitwasyon at mabuhay ay mabasa muli ang nobela. Ngunit tila imposibleng makuha ito sa ngayon. Habang papasok na ang pagkadismaya, may biglang notification sa kanyang smartphone. May dumating na email na may kalakip na file. Nalilito ngunit umaasang may sagot, binuksan niya ito at natigilan. Ang ipinadalang attachment ng may akda ay may pamagat na 3 ways to survive in a ruined world.txt file, isang nakakatindig balahibong senyales na tuluyan ng naghalo ang laro, ang nobela, at ang realidad. At dito nagtatapos ang chapter 3 ng Omniscient Reader's Viewpoint. Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 4 ng Omniscient Reader's Viewpoint, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Sa simula, labis na naguluhan si Dokja nang matuklasan niyang ang file na ipinadala sa kanya ay hindi isang karaniwang mensahe kundi isang text na kopya ng Ways of Survival. Pagkabukas niya nito, may mga mensaheng umalinggaw sa kanyang tainga na nagsasabing nakakuha siya ng isang exclusive attribute at na-activate ang kanyang exclusive skill slot. Bagaman pinatunayan nito na tunay nang nagbabago ang mundo ayon sa nakamamatay na senaryo ng nobela, panandalian lamang ang kanyang ginhawa nang matuklasan niyang hindi niya mabuksan ang attribute window upang malaman kung ano ang kakayahang natanggap niya. Malaking disbentahe ito para sa kanya. Alam niyang mahalagang kilala mo ang sarili mo at ang kalaban, ngunit ngayon ay tila bulag siya tungkol sa sarili niyang kakayahan. Gayunpaman, nang simulan niyang basahin ang tekstong ibinigay ng may akda, agad niyang napansin ang epekto ng misteryosong attribute, bumilis ng hindi normal ang kanyang bilis sa pagbabasa. At natapos niya ang unang bahagi ng nobela sa loob lamang ng wala pang 1 minuto. Habang binabasa niya ang pambungad na eksena, nakaramdam siya ng matinding lamig sa kanyang gulugod. Inilalarawan sa nobela ang pangunahing tauhan sa Carriage 3707 na naghahanda sa pagsiklab ng mga pangyayaring magpapasimula ng massacre. Agad niyang sinuri ang kanyang paligid at natuklasang nasa Carriage 3807 siya, ang mismong bagon na binanggit sa kwento. Nang maalala niyang 2 lamang ang nakaligtas sa bagon na yon sa orihinal na istorya, nanginig ang kanyang mga kamay. Paglingon niya, mabilis niyang nakilala si Yo-sang-ah bilang isa sa mga posibleng mamamatay, at napagtanto niyang halos lahat ng iba, maaaring pati siya, ay nakatakdang mamatay. Lalong tumindi ang kanyang kaba nang makita niya si Kim Nam-won. Isang karakter na kilala niyang mabilis umangkop sa bagong mundo.
At gaya ng nasa nobela, mabilis ngang nakibagay si Kim Nam-won sa gumuguhong kaayusan, sumabog ang tensyon nang mainis si Kim Nam-won sa pag-ungol ng isang matandang babae. Walang awang hinablot ng binata ang matanda at sinimulang sampalin at suntukin. Sa normal na sitwasyon, may pipigil sana, ngunit ang nakakatakot na broadcast sa kisam ng tren na nagpapakita ng mga taong namamatay sa buong bansa ay nagparalisa sa mga pasahero sa takot. Sinamantala ito ni Kim Nam-won at tahasang sinabi na walang darating na saklolo at kailangang may mamatay sa bagon upang mabuhay ang iba. Unti-unting nabasag ang natitirang moralidad ng grupo dahil sa kanyang malupit na lohika. Maging si Han Myung-oh na unang tumutol ay nagsimulang manghina. Isa-isa, nagbago ang mga ekspresyon ng mga tao habang nangingibabaw ang pinaka-primitive na instinct para mabuhay. Di nagtagal, sumali na ang karamihan sa pananakit. Ang dating pag-aalinlangan ay napalitan ng sama-samang karahasan habang sabay-sabay nilang sinipa at binugbog ang walang kalaban-labang matanda upang maiwasan ang personal na pananagutan sa kanyang kamatayan. Pinanood lamang ito ni Dokja nang may malamig na pagkakahiwalay ng damdamin. Ayon sa orihinal na kwento, nakatakda talagang mamatay ang matanda, kaya kinumbinsi niya ang sarili na hindi kasalanan ang manood lamang. Ngunit nagbago ang sitwasyon nang biglang tumayo si Yo Sang-a, hindi kayang tiisin ang kalupitan. Agad siyang pinigilan ni Dokja at binalaan na mamamatay siya kapag nakialam. Kahit kitang-kita ang takot sa kanyang mga mata. Nanatiling matatag ang kanyang moralidad, ngunit alam ni Dokja na hindi siya ang protagonist na kayang baguhin ang takbo ng kwento. Pinaupo niya si Yo Sang-a at inihanda ang sarili niyang pagkilos, bagaman mas maaga ito kaysa sa kanyang plano, naghintay siya ng tamang sandali. Nang biglang may pagsabog na yumanig sa tren at umusok ang loob ng bagon, sinamantala niya ang pagkakataon. Sumugod siya pasulong, ibinagsak si Kim Nam-won at dumaan sa gitna ng kaguluhan patungo sa matanda. Ngunit hindi ang matanda ang tunay niyang pakay. Nang makita niya ang isang batang umiiyak na nahulog ang lambat ng mga insekto, mabilis niya itong kinuha at kumuha ng isang tipaklong. Sa panandaliang katahimikan matapos ang pagsabog, malakas niyang kinausap ang mga tao. Maingat ngunit matalim niyang inilantad ang butas sa kanilang lohika. Kahit patayin nila ang matanda, paliwanag niya, kaunting oras lamang ang mabibili nila bago sila muling mapilitang pumatay. Hindi kailanman sinabi sa senaryo na tao ang kailangang patayin, isang o higit pang nabubuhay na nilalang lamang. Habang unti-unting naunawaan ng mga tao, napalitan ng takot ang kanilang dalit. Sinubukan ni Kim Nam-won na bawiin ang kontrol sa pamamagitan ng pag-udyok sa kanila na ituloy ang pagpatay, ngunit agad siyang pinutol ni Dokja at ipinakita ang alternatibo. Nang tuluyan nilang maunawaan, desperado nilang ibinaling ang pansin sa mga insekto. Upang patunayan ang kanyang punto, dinurog ni Dokja ang isang tipaklong sa kanyang kamay at agad na nakuha ang first kill achievement kasama ang bonus na coins. Pagkatapos, sadya niyang ibinato ang lambat na puno ng mga insekto sa kabilang bahagi ng bagon. Dahil sa matinding pagnanais mabuhay, nag-unahan ang mga pasahero sa paghuli ng mga tumatakas na tipaklong sa halip na ipagpatuloy ang pagpatay sa matanda. Sa sandaling iyon, matagumpay niyang nailihis ang massacre at napahupa ang sitwasyon. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang kaguluhan, nakaramdam siya ng kakaibang pananabik sa kanyang dibdib, isang senyales na siya man ay unti-unti nang umaangkop sa malupit na lohika ng bagong mundong ito. At dito nagtatapos ang kabanata 4 ng Omniscient Reader's Viewpoint. Habang nagkakagulo ang mga insekto sa loob ng bagon ng tren, agad na sumiklab ang matinding takot sa mga pasahero. Tahimik lamang na nagmasid si Dokja habang ang mga tao ay unti-unting nagiging desperado, naghahalungkat sa mga upuan at nagsasakitan para lamang magkaroon ng tsansang mabuhay. May ilan na nagalit sa kanya dahil sa paghagis niya ng lambat imbes na ipamahagi ng maayos ang mga insekto, ngunit nanatiling kalmado si Dokja. Alam niya ang katotohanan, kakaunti ang natitirang insekto at napakaraming kailangang mabuhay, hindi talaga lahat ay makakaligtas. Sadya niyang pinayagan ang kaguluhan na mangyari, nang lapitan siya ni Kim Nam-won at tawanan ang malupit na sitwasyon, hindi na siya nagpaliwanag pa. Sa pag-activate niya ng exclusive skill na character list, nakumpirma niya ang hinala, si Kim Nam-won ay hindi ordinaryong takot na binatilyo kundi ang magiging delusion demon. Isang taong matagal nang naghihintay sa pagkawasak ng mundo at napakabilis umangkop sa bagong realidad. Dahil sa malamig na asal ni Dokja, inalok siya ni Kim Nam-won na magsanib puwersa, nakikita ang potensyal niyang maging kapaki-pakinabang.
Alam ni Dokja na kung tatanggapin niya ito ay masisiguro ang kanyang panandaliang kaligtasan, ngunit dahil alam niya ang magiging takbo ng kwento, tumanggi siya at piniling manatiling mag-isa. Mabilis na napalitan ng pagkapuot ang interes ng binatilyo ng harangan ni Dokja ang daan papunta sa duguang matandang babae sa likuran niya. Ibinunyag ni Kim Nam-won ang tunay niyang pakay, ang matanda mismo ang kanyang insekto, isang madaling biktima upang makapasa sa senaryo. Matigas na tumanggi si Dokja na umurong, agad na naging mabigat ang atmosfera nang bumagsak ang pabor ni Kim Nam-won sa kanya. At walang babala ay umatake ito. Kahit mahina si Dokja sa pisikal, ang biglaang pag-activate ng Omniscient Reader's Viewpoint ay nagbigay sa kanya ng kakayahang mabasa ang direksyon ng mga atake ni Kim Nam-won na parabang nababasa niya ang isip nito. Sa tulong ng maikling babala sa kanyang isipan, sunod-sunod niyang naiwasan ang mga suntok. Kahit pa ginamit ni Kim Nam-won ang blackening upang palakasin ang sarili, hindi nagtangkang gumanti si Dokja. Ang layunin niya ay magpatagal lamang ng oras. Ngunit nang bumunot ng kutsilyo si Kim Nam-won at sumugod para sa nakamamatay na saksak, napagtanto ni Dokja na hindi sapat ang pag-iwas lang. Tinamaan ang kanyang balikat at kumirot ng matindi ang sugat. Ngunit tiniis niya ito habang hinihintay ang tamang sandali. Pagkatapos, ibinunyag ni Dokja ang nakatagong alas niya. Inilabas niya ang dinurog na supot ng itlog ng tipaklong at ipinaalala na ang mga itlog ng insekto ay itinuturing ding buhay na nilalang. Dahil sinira niya ang mahigit 100 itlog kanina, lihim siyang nakaipon ng libo-libong coins. Agad niyang in-invest ang 2,700 coins sa stamina na biglang nagpatigas sa kanyang katawan. Nang muling sumaksak si Kim Nam-won patungo sa kanyang puso, hindi na ito bumaon, nag-iwan lamang ito ng mababaw na gasgas sa balat na parang bato. Sa unang pagkakataon, nakita ang pagkabigla at takot sa mukha ng dating kumpiyansang binatilyo. Habang papalapit ang huling sandali, ang galit ni Kim Nam-won ay napalitan ng desperasyon. Paulit-ulit siyang sumugod hanggang sa tuluyan siyang lumuhod at nagmakaawa para sa kanyang buhay. Ngunit nanatiling malamig si Dokja. Inamin niyang sa lumang mundo, tama ngang iligtas ang buhay ng iba. Ngunit hindi na ito ang lumang mundo. Nang tuluyang maubos ang oras, gumawa si Kim Nam-won ng huling desperadong pag-atake, ngunit huli na ang lahat. Sumabog ang kanyang ulo. Sa buong bagon, ang iba pang nabigong makapasa ay sinapit ang parehong kapalaran. Ang sunod-sunod na pagsabog ng mga ulo ay parang malagim na paputok na nag-aanunsyo ng pagsilang ng bagong panahon. Pinanood ni Dokja ang nakakatakot na tanawin na may halong kakaibang kapanatagan at bahagyang konsensya. Sunod-sunod ang mga mensahe ng sistema, nakapatay siya ng 124 na buhay, 1 tipaklong at 123 itlog na nagbigay sa kanya ng libo-libong coins at ng nakakatakot na mass murderer achievement. Nang muling umandar ang tren at lumabas sa ibabaw, ang ginhawa ng mga nakaligtas ay agad napalitan ng matinding pagkabigla. Sa labas ng bintana, hindi na ang dating lungsod ang kanilang nakita. Wasak ang mga tulay sa Han River. Namumula ang ilog sa dami ng bangkay, at malayang gumagala ang mga halimaw sa gitna ng mga gumuhong gusali, may isa pang tinatapakan ang isang tangke na parang laruan lamang. Sa pagtatapos ng main senaryo #1 at pamamahagi ng mga gantimpala, tahimik na minasdan ni Dokja ang nagibang mundo. Ang pamilyar na realidad ay tuluyan ng nawala, napalitan ng bangungot na minsan niya lamang nabasa sa nobela. Sa gitna ng takot at kalituhan ng mga nakaligtas, nanatiling kalmado si Dokja. Dahil siya lamang ang nag-iisang mambabasa na nakakaalam kung paano magtatapos ang mundong ito, at dito nagtatapos ang Kabanata 5 ng Omniscient Reader's Viewpoint. Huminto ang subway sa kalagitnaan ng Dongho Bridge, at napuno ng takot ang mga nakaligtas habang nakatanaw sila sa labas at nakita ang wasak na tanawin ng Seoul. Nagkalat ang mga gumuho na gusali, at sa Han River sa ibaba, may malalaking halimaw na kahawig ng ahas na nilalamon ang mga labi ng bumagsak na fighter jet. Habang nagkakagulo at sumisigaw sa takot ang ibang pasahero, agad namang nakilala ni Dokja ang mga nilalang bilang mga ichthyosaur, mga grade 7 na halimaw sa ways of survival na karaniwang tinatawag na sea serpent. Nang tumingin sa direksyon nila ang isa sa mga halimaw, lalo pang nagpanik ang mga tao, ngunit nanatiling kalmado si Dokja. Batay sa kanyang kaalaman sa mga senaryo, alam niyang hindi pa sila atakihin hanggat protektado sila ng kasalukuyang patakaran. At gaya ng inaasahan, umikot lamang ang ichthyosaur sa ilalim ng Dongho Bridge at nawala sa tubig. Gayunpaman, hindi lumabas ang inaasahang mensahe ng kompensasyon at napalitan ito ng abiso ng pagkaantala.
Mabilis na napagtanto ni Dokja ang dahilan dahil pinatay niya si Kim Nam-won na sa orihinal na kwento ay papatay sa karamihan sa loob ng bagon na bago niya ang daloy ng senaryo. Dahil dito, agad siyang napansin ng mga constellation, ang mga misteryosong nilalang na nanonood mula sa kalawakan. May ilan na nagpakita ng bahagyang galit sa kanya, ngunit mayroon ding humanga at nagbigay pa ng coins bilang sponsorship. Patunay na tuluyan na siyang napasok sa kanilang pansin. Sa kabila ng dumaraming atensyon, walang naramdamang ginhawa si Dokja. Para sa kanya, mga manonood lamang ang mga constellation na ginagawang libangan ang paghihirap ng mga tao. Tahimik niyang pinulot ang Swiss knife ni Kim Nam-won at nangakong balang araw ay magbabayad ang mga nanonood. Naputol ang kanyang pag-isip nang lumapit si Yo Sang-a, halatang nanginginig at nababalutan ng dugo. Humingi ng paumanhin si Dokja dahil hindi niya nailigtas ang matandang babae. Tinatanggap ang malupit na katotohanan na sa mundong ito, ang kaligtasan ng isa ay kadalasang kapalit ang buhay ng iba. Nagpasalamat si Yo Sang-a sa kanya sa pagliligtas niya rito kanina, ngunit itinanggi iyon ni Dokja bilang simpleng pagkakataon lamang. Dahil pakiramdam niya ay hindi siya karapat-dapat sa pasasalamat. Sa sandaling iyon, muling nagpakita ang Dokaebi sa ere, kitang-kita ang tuwa. Sa ibabaw ng ulo nito ay may 21 kumikislap na bituin, ang bilang ng mga constellation na nakakonekta na sa kanyang channel. Masiglang inanunsyo ng Dokaebi ang 5 nakaligtas sa bagon, sina Dokja, Lee Hyun-sung, Yo Sang-a, Han Myung-woo at Lee Gil-yaung. Isa-isang sinuri ni Dokja ang mga ito. Inaasahan na niyang mabubuhay si Hyun-sung dahil sa kanyang lakas at kakayahan, at hindi rin nakapagtataka ang pagkaligtas ni Sang-a. Ngunit ang batang si Lee Gil-yaung ang higit na umagaw ng kanyang pansin. Kakikita pa lamang ng bata sa pagkamatay ng sariling ina na sumali sa pagpatay sa matanda, ngunit hindi lungkot ang nangingibabaw sa kanyang mga mata kundi matinding takot na siya naman ang susunod na mamamatay. Nakita ni Dokja ang matinding instinct ng bata na mabuhay, kaya sinadya niyang alukin ito na sumama sa kanya, hindi lamang dahil sa awa kundi bilang kalkuladong hakbang upang makuha ang pabor ng mga constellation. Gaya ng inaasahan, may ilang constellation ang humanga at nagbigay pa ng dagdag na coins. Sa loob-loob ni Dokja, inamin niyang medyo mapagkunwari ang ginawa niya, ngunit mas mahalaga ang mabuhay kaysa sa pride. Samantala, nagreklamo si Han Myung-woo at humiling na palayain sila. Ngunit pinagtawanan lamang sila ng Dokaebi at ipinaalala ang nakamamatay na mundong naghihintay sa labas. Buong siglang inanunsyo ng Dokaebi ang gantimpala nila sa pagtagumpay sa unang senaryo, ang pagkakataong makatanggap ng sponsorship mula sa mga constellation. Nalito at hindi gaanong natuwa ang karamihan sa mga nakaligtas, ngunit agad na naunawaan ni Dokja ang bigat ng sitwasyon. Ito na ang mahalagang sponsor selection, isa sa pinakamahalagang unang yugto sa Ways of Survival. Ipinaliwanag ng Dokaebi na napakahina pa nila ngayon at kahit mahihinang halimaw ay kaya silang patayin, ngunit may mga makapangyarihang nilalang sa universo na handang tumulong sa kanila. Habang tumitindi ang tensyon, lumitaw ang mga pagpipilian sa harap ng bawat survivor. Tahimik na nagtanong si Yo Sang-a kay Dokja tungkol sa mga kakaibang opsyon, ngunit nagkunwari siyang walang alam upang hindi maghinala ang iba at pinayuhan siyang isipin ito bilang isang aptitude test. Nang tingnan ni Dokja ang sarili niyang screen, nakita niya ang 4 na constellation na gustong mag-sponsor sa kanya, Abyssal Black Flame Dragon, Demon-like Judge of Fire, Secretive Plotter, at Prisoner of the Golden Headband. Dahil siya ang nag-iisang nakabasa ng Ways of Survival, maingat niyang sinuri ang bawat isa. Ang Abyssal Black Flame Dragon ay nag-aalok ng napakalakas na atake sa simula, ngunit may kapalit na panganib ng pagkabaliw at pagiging mamamatay tao, kaya agad niya itong isinantabi. Ang Demon-like Judge of Fire ay nagdulot ng matinding emosyon sa kanya, sa kabila ng nakakatakot na pangalan. Alam niyang ito ay tumutukoy sa Arkanghel na si Uriel at isang makapangyarihan, ngunit mahigpit na opsyon na nakatali sa konsepto ng absolute good. Kaya inilagay niya ito sa mga posibleng piliin. Ang Secretive Plotter naman ay hindi pamilyar kahit sa kanya, isang kahina-hinalang senyales. Dahil kulang sa malinaw na pagkakakilanlan, maaaring ito ay may nakatagong potensyal o simpleng mahina lamang, kaya nag-alangan siyang pumili. Sa wakas, mabilis na tumibok ang puso niya nang makita ang Prisoner of the Golden Headband. Batay sa kanyang kaalaman sa Journey to the West, agad niyang nakilala ang nasa likod ng pangalang ito, ang maalamat na Great Sage Equal to Heaven, si Sun Wukong. Sa lahat ng opsyon, ito ang may pinakamalakas na potensyal para sa kanyang kaligtasan at kapangyarihan sa labanan.
Gayunpaman, hindi agad nagpasya si Dokja. Napatingin siya sa pinto papunta sa susunod na bagon, kung saan ramdam niyang may isa pang mapanganib na tao na gumagawa rin ng sariling pagpili. Kung pipiliin niya si Sun Wukong, sapat ba yon upang manaig sa mga darating na laban? Nang ianunsyo ng sistema na 1 minuto na lamang ang natitira, pinakalma ni Dokja ang kanyang paghinga at muling sinuri ang kanyang mga opsyon. Mabigat ang desisyong ito dahil sa bagong mundong ito, ang sponsor na pipiliin niya ngayon ang maaaring magtakda kung mabubuhay ba siya sa malulupit na senaryo na paparating. At dito nagtatapos ang Kabanata 6, matapos ang sponsor selection. Tahimik na pinanood ni Kim Dokja ang mga mensaheng lumulutang sa hangin at huminga ng malalim habang nagsisimula ng lumitaw ang mga epekto ng kanyang desisyon. Hindi tulad ng iba, sinadya niyang huwag pumili ng sponsor. Tulad ng inaasahan, maraming constellation ang nagkaroon ng malakas na reaksyon sa kanyang kakaibang pagpili. Ang constellation na Abyssal Black Flame Dragon ay labis na nagalit, at ang galit nito ay nakaapekto sa iba pang constellations na kabilang sa grupong Black Cloud, dahilan upang pansamantalang tumanggi ang mga ito na maging sponsor ni Dokja. Hindi ito ikinagulat ni Dokja dahil inaasahan na niya ang ganitong resulta. Sa katunayan, pinaghinalaan niyang ang constellation na ito ang sponsor ni Kim Namwoon sa orihinal na kwento, kaya ganoon na lamang ang matinding reaksyon nito. Isa pang mensahe ang lumitaw na nagsasabing ang demon-like Judge of Fire. Ang arkanghel na si Uriel ay nadismaya sa kanya. Gayunpaman, alam ni Dokja na ang mga constellation na kumakatawan sa ganap na kabutihan ay bihirang magalit sa isang tao maliban na lamang kung gumawa ito ng matinding kasamaan. Kaya ang reaksyon ni Uriel ay hindi gaanong mabigat. Nagpasya lamang siyang patuloy na obserbahan ang mga gagawin ni Dokja sa hinaharap. Hindi inaasahan, ang misteryosong constellation na Secretive Plotter ay nagpakita ng interes sa naging desisyon ni Dokja at nagbigay pa ng 200 coins bilang suporta. Marahil dahil pinahalagahan nito ang pag-iingat at pagiging independente ni Dokja. Maya-maya pa, ang Prisoner of the Golden Headband, na kilala rin bilang Great Sage Equal to Heaven, ay nagpakita rin ng interes sa kanyang pagpili. Sa kabila ng iba't ibang reaksyon ng mga constellation, sandaling napaisip si Dokja kung tama ba ang ginawa niyang desisyon. Ang pagtanggi sa isang sponsor ay nangangahulugang tinanggihan niya ang napakalaking oportunidad upang agad na makakuha ng kapangyarihan. Ngunit naniniwala siya na ang pagtanggap ng sponsor ay maglilimita lamang sa kanya at gagawin siyang parang laruan o puppet ng isang makapangyarihang nilalang. Kung tama ang kanyang mga inaasahan base sa nobelang Ways of Survival, may paraan upang maging malakas kahit walang sponsor, marahil ay mas malakas pa kaysa sa mga incarnation na sinusuportahan ng pinakamakapangyarihang constellation. Makalipas ang ilang sandali, inanunsyo ng Dokkaebi na tapos na ang sponsor selection at sandaling tumingin kay Dokja na tila naaaliw sa kakaiba nitong desisyon. Pagkatapos ay sinabi nito sa lahat na magpahinga muna ng 10 minuto habang naghahanda ito para sa susunod na senaryo bago tuluyang mawala. Bagamat parang pahinga ito, alam ni Dokja na napakahalaga ng 10 minutong iyon. Sa maikling panahong iyon, kailangan niyang ayusin ang sitwasyon. Tipunin ang mga nakaligtas at maghanda para sa mga susunod na mangyayari. Sa kanyang isip, sinuri niya ang mga kakayahan na mayroon siya, lalo na ang character list at omniscient reader's viewpoint. Kahit hindi pa niya lubos na nauunawaan kung paano eksaktong gumagana ang mga ito, mayroon na siyang ideya na makakatulong ang mga kakayahang ito upang masuri niya ang mga tao at sitwasyon sa paraang hindi kayang gawin ng iba. Tinawag ni Dokja ang mga nakaligtas upang magtipon-tipon at pag-usapan ang kanilang susunod na hakbang. Ang unang lumapit sa kanya ay si Lee Hyun-sung, isang malaki at mukhang maaasahang lalaki na magalang na nagpakilala bilang dating sundalo. Nakipagkamay si Dokja at nagpakilala rin. Sa kabila ng kaguluhan at takot na nangyayari, taos-pusong nagpasalamat si Lee Hyun-sung kay Dokja dahil kung hindi dahil sa kanya ay maaaring namatay silang lahat. Inamin pa niya na kahit nabuhay siya, baka hindi na niya kayang mabuhay bilang isang tao kung hindi kumilos si Dokja tulad ng ginawa nito kanina. Ang kababaang loob at pasasalamat ni Lee Hyun-sung ay nagdulot ng kakaibang pakiramdam kay Dokja. Dahil alam niyang sa orihinal na kwento ay mabubuhay pa rin si Lee Hyun-sung kahit wala siyang gawin. Gayunpaman, alam din niya na sa hinaharap ng Ways of Survival, magiging napakahalaga at makapangyarihang kakampi si Lee Hyun-sung, kaya determinado siyang isama ito sa kanyang grupo. Hindi nagtagal ay may isa pang boses na sumingit sa kanilang usapan, ang mayabang at mapang-utos na si Han Myung-mo, ang department head nila sa kumpanya.
Lumapit ito kay Dokja at pilit na nagbibiro habang ipinapakita pa rin ang pagiging bossy nito. Tinanong pa nito kung alam ba ni Dokja ang kanyang pangalan. Nang tawagin siya ni Dokja sa simpleng paraan at hindi bilang department head, agad itong nainis at nagpatuloy sa pag-aastang parang may kapangyarihan pa rin siya. Nagreklamo pa siya tungkol sa ginawa ni Dokja kanina, sinasabing dapat ay sinabihan siya bago nito itinapon ang mga insekto, at ipinahiwatig na dapat ay tratuhin siya ng maayos dahil siya pa rin ang nakatataas sa kumpanya. Nang marinig ito, lalo pang napagtanto ni Dokja kung gaano nakalaki ang pagbabago ng mundo. Noong nakaraan, si Han Myung-woo ay isang taong may kapangyarihan sa kanilang kumpanya, habang si Dokja ay isang ordinaryong empleyado lamang. Ngunit ngayon wala na ang mundong iyon. Walang pag-aalinlangan na sinabihan ni Dokja si Han Myung-woo na manahimik at ipinaalala na wala ng saysay ang kanilang kumpanya dahil gumuho na ang dating mundo. Namutla ang mukha ni Han Myung-woo habang unti-unting pumapasok sa isip nito ang realidad ng sitwasyon. Pagkatapos ay hinarap ni Dokja ang lahat ng tao sa loob ng bagon at sinabi na kailangan na nilang magising sa katotohanan. Hindi ito biro o panaginip, totoo ang lahat ng nangyayari. Ang mga system message, exclusive skills, at ang parang game-like interface ay malinaw na palatandaan na ang mundo ay nagbago at naging katulad ng mga fantasy story o re-game na pamilyar sa marami sa kanila. Walang nagtaas ng kamay upang tutol dito na nangangahulugang karamihan sa kanila ay nagsisimula na ring maunawaan ang nangyayari. Maging si Lee Hyun-sung ay nagsabi na parang katulad ito ng isang nobelang nabasa niya habang nakaduty, kahit mahirap pa rin itong paniwalaan. Matatag na kinumpirma ni Dokja na ito ay realidad at dahil sa kanyang kumpiyansa ay bahagyang tumaas ang tiwala ni Lee Hyun-sung sa kanya. Matapos makuha ang kanilang atensyon, gumawa si Dokja ng matapang na mungkahi. Kailangan nilang umalis agad sa tren. Nagulat ang iba sa kanyang sinabi. Iniisip ng ilan na baliw siya dahil ang labas ay puno ng mga halimaw. Nag-alinlangan din si Yo Sang-ah at sinabi na mas mabuting sundin na lamang ang sinabi ng Dokaibi na manatili muna roon. Ngunit nagtanong si Dokja ng isang simpleng bagay, hanggang kailan sila mananatili roon. Pagkatapos ay ipinaalala niya sa kanila ang kanilang mga pamilya at magulang, at tinanong kung sigurado ba silang ligtas ang mga ito habang nagaganap ang kaguluhan sa buong mundo. Ang pagbanggit sa mga magulang ay agad nakaapekto sa kanila, lalo na sa isang lipunang malakas ang pagpapahalaga sa pamilya. Halos maiyak si Yo Sang-ah habang sinasabi na matagal nang patay ang linya ng komunikasyon at hindi niya makontak ang sinuman sa Kakao Talk. Sa huli, siya ang unang tumayo at nagsabing sasama siya sa paglabas. Sumunod si Dokja at ang batang si Lee Gilyaung, ngunit nag-alinlangan pa rin si Lee Hyun-sung dahil sa babala na maaaring sumabog ang kanilang ulo kung gagalaw sila. Samantala, mariing tumanggi si Han Myung-woo at sumigaw na hinding-hindi siya lalabas. Alam ni Dokja na napakahalaga na makumbinsi si Lee Hyun-sung dahil kakailanganin niya ang lakas at karanasan nito sa hinaharap. Ngunit bago pa man matapos ang kanilang pagtatalo, isang malakas na tunog ng bakal ang umalingaw-ngaw sa loob ng bagon. Ang makapal na pintong bakal ng carriage 3,707 ay biglang nabaluktot papasok, na parang may napakalakas na nilalang na sinusubukang basagin ito mula sa kabilang panig. Natigilan ang lahat sa takot habang muling umuga ang pinto sa isa pang malakas na impact. Nataranta si Han Myung-woo at sumigaw, habang si Lee Hyun-sung ay agad na kumilos upang subukang pigilan ang pinto. Ngunit mabilis siyang pinigilan ni Dokja at sinabi na imposibleng mapigilan kung anuman ang nasa kabila nito. Sa halip, kailangan nilang umalis agad. Habang nakatitig sa nabaluktot na pintong bakal, mabilis na gumalaw ang isip ni Dokja at napagtanto niya kung ano ang nangyayari. Hindi ito bahagi ng susunod na senaryo dahil hindi pa bumabalik ang Dokaibi. Iisa lamang ang posibleng paliwanag, sa kabilang panig ng pinto ay ang nag-iisang nakaligtas sa carriage 3,707, isang taong kilalang-kilala ni Dokja mula sa nobela. Kung hindi sila alis ngayon, mamamatay silang lahat bago pa man magsimula ang susunod na senaryo. Ang taong paparating ay hindi lamang isang ordinaryong survivor. Siya ang tunay na protagonist ng kwento, at ang kanyang pagdating ang hudyat na nagsisimula na ang tunay na takbo ng istorya. At dito nagtatapos ang Kabanata 7 ng Omniscient Reader's Viewpoint. Mariing tumingin si Kim Dokja kina Lee Hyun-sung at Han Myung-woo at pinilit silang pumili. Haharapin ba nila ang taong pilit na bumabasag sa bakal na pinto sa likod nila o susugal silang tumakas palabas ng tren?
Noong una ay sinabi ni Hyunsung na baka isa lamang itong kapwa survivor mula sa kabilang bagon, ngunit tahimik na itinuro ni Dokja ang madugong loob ng kanilang bagon upang ipaalala na sa bagong mundong ito, hindi na sapat ang umasa lamang sa mabuting intensyon ng iba. Napagtanto ni Hyunsung ang kanyang pagkakamali at agad siyang sumang-ayon na kailangan nilang makalabas. Nagsimula silang maghanap ng daan palabas habang patuloy na umuuga ang bakal na pinto dahil sa malalakas na suntok mula sa kabilang panig. Sa kanilang paghahanap, nakakita sila ng isang manual switch na bahagyang nagbukas ng isa sa mga pinto ng tren, ngunit nasira ang mekanismo kaya't maliit lamang ang siwang, masyadong makitid upang makalusot ang mga matatanda. Saglit na naisip ni Dokja na gamitin ang kanyang mga coin upang pataasin ang kanyang lakas at piliting buksan ang pinto, ngunit nag-alinlangan siya dahil hindi pa tiyak ang mga susunod na senaryo at napakahalaga ng mga coin para sa hinaharap. Sa halip, inutusan niya si Hyunsung na gamitin ang isa sa kanyang kakayahan. Sa pamamagitan ng kanyang eksklusibong skill na character list, sinuri ni Dokja ang impormasyon ni Hyunsung at nakita na ang kanyang constellation sponsor, ang Master of Steel, ay nagbigay sa kanya ng stigma na Great Mountain Push. Sinunod ni Hyunsung ang utos ni Dokja at nag-concentrate upang gamitin ang kapangyarihan. Lumaki ang kanyang mga kalamnan at sa tulong ng napakalakas na puwersa ay nagawa niyang itulak ang sirang pinto upang mas bumuka pa ito. Namangha ang iba sa biglaang lakas na ipinakita niya at nagsimulang magtiwala si Hyunsung kay Dokja matapos makita na mas alam pa nito ang kanyang kakayahan kaysa sa kanya mismo. Sinamantala ni Dokja ang pagkakataon at agad silang pinatakas. Pinasakay ni Hyunsung sa kanyang likod ang batang si Lee Gilyaong habang ang iba ay sumunod sa kanya palabas ng tren at papunta sa Dongho Bridge. Nagalit ang lumulutang na Dokaebi nang makita silang tumakas ng mas maaga sa itinakdang oras ng paghahanda. Gayunpaman, sa sandaling mabuksan ang pinto ng tren ay nagsimula na ang susunod na misyon, ang second scenario, Escape, kung saan kailangan nilang tumawid sa Dongho Bridge at makarating sa Oksu Station sa loob ng 20 minuto. Agad silang pinatakbo ni Dokja dahil alam niyang malapit nang gumuho ang tulay. Kahit na mukhang matibay pa ito sa paningin ng iba, alam ni Dokja mula sa kanyang kaalaman sa kwento na ilang sandali na lamang bago ito masira. Habang tumatakbo sila, tila may pag-asa pa silang makaligtas dahil si Hyunsung ang nangunguna at napakataas ng kanyang stamina. Ngunit biglang nagbago ang sitwasyon nang may mabuo na napakalaking whirlpool sa gitna ng Han River. Mula rito ay lumitaw ang isang napakalaking ichthyosaur, mas malaki at mas mapanganib kaysa sa nauna nilang nakita. Ang halimaw na ito ay hindi ordinaryong monster, kundi isang makapangyarihang sea commander na kayang wasakin ang mismong tulay. Sinimulan ang napakalaking ichthyosaur na atakihin ang mga haligi ng tulay, kinakagat ang mga paa nito at nagdudulot ng matitinding pagyanig. Habang pilit silang tumatakbo palayo sa pagkawasak, nagpasya ang Dokaebi na lalo pang gawing magulo ang sitwasyon. Sa kanyang malupit na pagtawa, tinaasan niya ang difficulty ng senaryo mula patungong at nagpakawala ng bagong panganib, mga demonic corpse na muling nabuhay mula sa mga patay. Ang mga zombie na ito, kabilang ang ilang dating pasahero at mga driver na namatay sa tulay, ay nagsimulang habulin ang grupo. Dahil sa mga halimaw na sumusugod mula sa likod at sa ichthyosaur na sumisira sa tulay sa harapan, napilitan ang mga survivor na makipagkarera laban sa oras. Nagawa ni Hyunsung na makatawid sa safety zone kasama ang bata, ngunit hindi naging ganoon kaswerte ang iba. Biglang muling umatake ang ichthyosaur at kinagat ang isa sa mga paa ng tulay, dahilan upang gumuho ang malaking bahagi nito. Ang malakas na pagyanig ay nagpalipad ng mga debris at tuluyang naghiwalay kina Dokja, Han Myungo at Yosanga mula sa iba nang humupa ang alikabok. Pilit na tumayo si Dokja sa gitna ng mga basag na konkreto at baluktot na bakal habang umiikot ang ichthyosaur sa magulong tubig sa ibaba. Nasugatan ang binti ni Han Myungo dahil sa pagguho at halatang nabigla ngunit buhay pa si Yosanga. Sa kabilang panig ng sirang tulay, wala nang magawa sina Hyunsung at ang bata kundi sumigaw mula sa loob ng safety zone. Sa sandaling iyon, isang mensahe ang biglang narinig sa hangin. May isang constellation na nakialam at nag-activate ng isang bihirang phenomenon na tinatawag na Deus Ex Machina, na lumikha ng isang kumikinang na tulay na gawa sa liwanag na tumatawid sa pagitan ng mga sirang bahagi ng tulay. Agad na napagtanto ni Dokja na pinili ng constellation si Yosanga bilang kanyang incarnation at nais nitong mabuhay siya. Ngunit may malupit na kondisyon ang tulay na yon. Ayon sa paliwanag ng mensahe,
tanging pantay na bilang ng mga tao lamang ang maaaring tumawid sa tulay ng liwanag. Kapag di pantay ang bilang ng tatawid, agad itong mawawala. Agad na naunawaan ni Doc Ja ang trahedyang kahulugan nito. Tatlo silang natira sa bahaging iyon ng tulay, siya, si Yo Sang-a, at si Han Myung-oh, kaya imposibleng makatawid silang lahat. Habang patuloy na umiikot ang ichthyosaur sa ilog at papalapit ang panganib, napagtanto ni Doc Ja na ang tulong ng constellation ay isa lamang malupit na laro para sa mga nilalang na nanonood sa kanilang paghihirap. Habang nanginginig sa takot si Han Myung-oh at nalilito si Yo Sang-a kung ano ang gagawin. Tahimik na napagtanto ni Doc Ja ang malupit na katotohanan, kung may dalawang makakatawid at mabubuhay, may isang taong kailangang maiwan upang mamatay. At dito nagtatapos ang chapter 8 ng Omniscient Reader's Viewpoint. Habang nasa gitna ng kaguluhan sa tulay, biglang sumigaw si Yo Sang-a upang balaan si Kim Doc Ja na may paparating na panganib mula sa likod niya. Agad na yumuko si Doc Ja upang makaiwas sa isang suntok na puno ng dugo at enerhiya. Nang tumingin siya, napagtanto niyang ang umatake ay si Kim Nam-won, ang estudyanteng ilang minuto pa lamang ang nakalipas ay namatay matapos sumabog ang ulo. Ngayon ay isa na siyang demonic person, isang uri ng mutated na tao na nahawahan ng Black Ether. Kahit na itinuturing lamang silang grade 9 na nilalang, napakadelikado ng mga demonic person dahil ang kanilang katawan ay nagiging mas malakas at mas mabangis kaysa noong sila ay normal na tao. Sinubukan ni Doc Ja na gamitin ang kanyang skill na Omniscient Reader's Viewpoint upang maunawaan ang kalaban, ngunit agad itong nakansela dahil wala ng kamalayan si Kim Nam-won. Isa na lamang siyang halimaw na gumagalaw parang sa instinktong pumatay. Habang sinusubukang ipagtanggol ang sarili, nasugatan si Doc Ja ng magasgasan ng matutulis na kuko ni Nam-won ang kanyang braso. Ang sakit ay tila parang nasusunog ang laman niya, at napagtanto niyang ito ang isa sa mga dahilan kung bakit napakadelikado ng mga demonic person, ang kanilang lakas ay maraming beses na mas mataas kaysa noong sila ay tao. Sa gitna ng labanan, plano sana ni Doc Ja na magbigay ng utos kay Yo Sang-a. Ngunit bigla niyang napansin na may kakaibang nangyayari. Si Han Myung-oh, na kanina lamang ay hirap pang maglakad dahil sa sugat sa binti, ay biglang tumakbo ng napakabilis habang buhat si Yo Sang-a sa kanyang balikat. Malinaw na iniiwan nila si Doc Ja sa tulay upang iligtas ang sarili. Ang bilis ng pagtakbo ni Myung-oh ay hindi normal, kaya agad na naisip ni Doc Ja na ito ay dahil sa kapangyarihan ng stigma mula sa kanyang sponsor, ang one-legged swift horse na ibinigay ng constellation na kilala bilang Lame Trickster. Sinubukan ni Doc Ja na gamitin ang skill na character list upang suriin si Han Myung-oh, ngunit nabigo ito. Pagkatapos ng kaunting pag-isip, napagtanto niya ang dahilan, sina Yo Sang-a at Han Myung-oh ay hindi mga karakter sa nobelang alam niya. Sa orihinal na kwento ng Ways of Survival, sila ay mga taong dapat namatay na agad kung hindi sila nailigtas ni Doc Ja. Dahil hindi sila bahagi ng orihinal na kwento, hindi sila makilala ng kanyang skill. Habang iniisip niya ito, patuloy namang lumalapit sa kanya ang mga demonic person, kasama si Kim Nam-won. Sa kabilang dulo ng tulay, nakatawid na sina Lee Hyun-sung at Lee Gilyaong sa safe zone, kaya wala nang makakatulong kay Doc Ja. Napagtanto niya na imposibleng tumawid sa tulay ng mag-isa dahil kung maging odd number ang mga tao sa tulay, agad siyang mahuhulog at kakainin ng mga ichthyosaur sa ibaba. Upang mabuhay, pinilit ni Doc Ja na manatiling kalmado. Sa halip na makipaglaban ng direkta, ginamit niya ang galaw ng mga halimaw upang unti-unti silang mapabagsak mula sa tulay. Ang mga nahulog na demonic person ay agad na nilalamon ng mga ichthyosaur sa ilog, na parang mga piranha na pinaghahati-hati ang kanilang katawan sa loob lamang ng ilang segundo. Habang ginagawa ito, patuloy na umaandar ang oras ng senaryo, at ipinapakita ng stopwatch ng Dokkaebi na may natitira na lamang na 15 minuto. Sa kabila ng kanyang pagsisikap, patuloy siyang nasusugatan, tinamaan ang kanyang balikat, at iba pang bahagi ng katawan dahil sa mga mabilis na pag-atake ni Kim Nam-won. Kahit na alam niya ang maraming impormasyon mula sa nobela. Napagtanto niyang mahirap pa ring lumaban dahil hindi sanay ang kanyang katawan. Sa gitna ng desperasyon, patuloy siyang nakakatanggap ng coins mula sa mga constellation na nanonood sa kanya. Kahit na ang iba ay natutuwa lamang sa kanyang paghihirap. Nang umabot sa humigit kumulang 5,000 coins ang kanyang naipon, biglang nag-activate ang isang bagong skill, bookmark. Hindi pa niya ito kailanman nakita sa nobela, ngunit agad niyang naintindihan kung paano ito gamitin. Pinayagan siya ng skill na pansamantalang gamitin ang kakayahan ng isang karakter na nasa kanyang listahan. Pinili niya ang unang bookmark, si Kim Nam-won.
Sa sandaling iyon, tila pumasok sa kanyang isipan ang mga alaala ni Namuon at nagbago ang kanyang katawan. Na-activate ang skill na Blackening Level 1 at sa loob ng 1 minuto ay nagkaroon siya ng kaparehong lakas at galaw ng mabangis na karakter. Sa bagong kapangyarihang ito, sinalubong ni Dokja ang demonic na si Kim Namuon sa isang direktang sagupaan. Dahil pareho na silang may parehong uri ng lakas, nagawa niyang makipagsabayan. Sa huli, nagawa niyang hiwain ang katawan ni Namuon gamit ang Swiss knife mula sa braso hanggang sa puso. Ang tanging paraan upang patayin ang isang demonic person ay sirain ang puso nito, kaya tuluyang bumagsak si Namuon at nahulog sa tulay. Sa sandaling iyon, naisip ni Dokja na kung hindi nagsimula ang mundong ito ng pagkawasak, maaaring naging normal na estudyante lamang si Namuon na nag-aaral para sa kanyang kinabukasan. Kahit na siya ay dating kinamumuhian, nakaramdam si Dokja ng kakaibang lungkot habang pinapanood ang kanyang pagbagsak. Pagkatapos maubos ang oras ng bookmark, nakaramdam si Dokja ng matinding pagod. May natitira pang maraming demonic person sa tulay, at alam niyang hindi niya kayang harapin ang lahat ng iyon ng mag-isa. Gayunpaman, tila may inaasahan siyang mangyari. Ilang sandali lamang ang lumipas nang biglang may marinig na malalakas na tunog ng pagdurog ng laman at buto. Isa-isang tumilapon ang mga demonic person na parang tinamaan ng isang tangke. Napagtanto ni Dokja na may isang taong paparating, isang napakalakas na tao na walang kahirap-hirap na pinapatay ang mga halimaw gamit lamang ang kanyang kamao. Sa wakas, lumitaw ang lalaking iyon sa harap niya at pinatay ang natitirang demonic person na nagbabanta kay Dokja. Kahit nahanda na ang isip ni Dokja, hindi niya mapigilan ang lamig na gumapang sa kanyang likod dahil sa lakas ng taong iyon. Nang gamitin niya ang character list, agad itong nagbago sa summary list dahil sobra ang dami ng impormasyon tungkol sa lalaki. Doon niya nakita ang pangalan nito, Yu Jongyuk, ang maalamat na regressor na may napakaraming makapangyarihang skill tulad ng Sage's IS, hand-to-hand combat, at weapons training. Siya ang taong nagpapatunay sa unang paraan upang mabuhay sa wasak na mundo. Bago pa makapag-isip si Dokja ng mabuti, bigla siyang sinunggaban ni Yu Jongyuk sa liig at malamig na nagtanong kung paano siya nakaligtas hanggang ngayon. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Dokja na nakaharap na niya ang pinakaimportanteng tao sa mundong iyon, ang lalaking siyang nagsimula ng napakalaking trahedya ng kwento. At dito nagtatapos ang Kabanata 9, biglang napunta si Kim Dokja sa isang mapanganib na sitwasyon nang hawakan siya ni Yu Jongyuk sa liig at iangat sa ere. Na para bang isa siyang walang kalaban-laban na hayop na nakabitin sa gilid ng tulay. Mula sa kabilang bahagi ng tulay, nagmamasid si Lee Hyun-sung ng may pag-aalala. Ngunit dahil sa safety ward na naghihiwalay sa mga lugar, hindi niya talaga makita kung ano ang nangyayari kay Dokja. Nagsimulang magtanong si Yu Jongyuk sa malamig at walang emosyon na tono, unang tinanong ang pangalan niya. Nang ipakilala ni Dokja ang sarili bilang Kim Dokja, pinuna ni Yu Jongyuk na kakaiba ang kanyang pangalan bago bigla siyang sinuntok sa tiyan. Kahit matibay na ang katawan ni Dokja, napakasakit pa rin ang suntok. Ipinagpatuloy ni Yu Jongyuk ang pagtatanong kung paano siya nakaligtas sa subway senaryo. At muli siyang sinuntok sa tuwing hindi niya nagugustuhan ang sagot. Napansin ni Dokja na napakalakas ni Yu Jongyuk, lampas sa lakas ng isang normal na tao sa ganitong maagang yugto ng mga senaryo. Ito ang tunay na lakas ng isang natural na halimaw na ilang ulit nang dumaan sa regression. Alam ni Dokja na mapanganib na labis na galitin si Yu Jongyuk, ngunit tumanggi pa rin siyang kumilos na parang isang mahina at sunod-sunuran na biktima. Nang utusan siya ni Yu Jongyuk na gumamit ng honorifics sa pagsagot, sumagot si Dokja at sinabi pa na mas bata si Yu Jongyuk kaysa sa kanya, kaya siya ang dapat gumamit ng magalang na pananalita. Upang maiwasan ang mas matinding hinala, nagsinungaling si Dokja na empleyado siya ng isang game company at nakilala niya si Yu Jongyuk bilang isang sikat na professional gamer. Sa totoo lang, kilala lamang ni Dokja si Yu Jongyuk dahil nabasa niya ang buong nobela tungkol sa kanyang buhay. Bilang nag-iisang mambabasa na sumubaybay sa kwento ni Yu Jongyuk ng mahigit 3,000 kabanata, marami siyang magkahalong damdamin tungkol dito, hinangaan niya ito, kinamuhian, pinuna, at minsan ay sinuportahan. Saglit na nagpakita ng nostalgia si Yu Jongyuk nang marinig na dati siyang may tagahanga, ngunit mabilis din bumalik sa seryosong ekspresyon at pinaalala kay Dokja na nasa panganib pa rin ang kanyang buhay. Nang muling itanong ni Yu Jongyuk kung paano siya nakaligtas sa subway, ginamit ni Dokja ang kanyang eksklusibong skill na Omniscient Reader's Viewpoint na nagbigay sa kanya ng kakayahang marinig ang mga iniisip ni Yu Jongyuk.
Sa pagbuhos ng mga kaisipan sa kanyang isipan, nalaman ni Dokja na labis siyang pinaghihinalaan ni Yoo Jong-hyuk. Sa orihinal na timeline, ang mga tao sa subway carriage ni Dokja ay dapat magpatayan sa isang brutal na battle royale, kung saan sina Lee Hyun-sung at Kim Nam-won lamang ang mabubuhay. Ngunit sa kasalukuyang pangyayari, namatay si Kim Nam-won habang may iba pang nakaligtas na nangangahulugang nagsimula ng magbago ang hinaharap. Naisip ni Yoo Jong-hyuk na maaaring isa ring regressor si Dokja at handa siyang patayin ito kung mapatunayan yon. Dahil dito, maingat na ipinaliwanag ni Dokja na nakaligtas sila sa pamamagitan ng pagpatay ng mga insekto gamit ang isang insect net na nakita niya matapos magkaroon ng pagsabog sa katabing carriage. Sinabi niyang nahulog lamang ang lambat nang matumba ang isang bata dahil sa pagsabog, kaya tila isang simpleng pagkakataon lamang ang lahat. Kahit mukhang makatotohanan ang paliwanag, hindi pa rin lubos na naniwala si Yoo Jong-hyuk. Upang makasiguro, ginamit niya ang Sage's Eyes, isa sa kanyang pinakamalakas na detection skill na kayang ipakita ang attributes at nakatagong impormasyon ng isang tao. Inaasahan ni Dokja na mabubunyag ang kanyang mga lihim, ngunit may hindi inaasahang nangyari. Biglang nag-activate ang kanyang skill na fourth wall at tuluyang hinarangan ang Sage's Eyes. Nagkaroon ng parang pagsabog ng enerhiya sa hangin at napaatras si Yoo Jong-hyuk habang hawak ang kanyang mata sa gulat. Lalo lamang siyang naging kahina-hinala dahil ang isang taong kayang harangan ang Sage's Eyes ay hindi maaaring ordinaryong tao. Sa puntong iyon, napagtanto ni Dokja na hindi siya mapagkakatiwalaan ni Yoo Jong-hyuk kung patuloy siyang magtatago ng impormasyon, kaya nagpasya siyang baguhin ang kanyang estratehiya, sa halip na patuloy na magtago. Matapang na sinabi ni Dokja na alam niya ang hinaharap. Agad ginamit ni Yoo Jong-hyuk ang lie detection upang tiyakin kung nagsisinungaling siya, at sa kanyang gulat, kinumpirma ng skill na totoo ang sinabi ni Dokja. Dahil dito, nagkaroon si Yoo Jong-hyuk ng bagong hinala na maaaring isa si Dokja sa tinatawag na prophet, isang napakabihirang uri ng tao na kayang makita ang hinaharap at may kakayahang hadlangan ang mga detection skill. Sa mundo ng kwento, iisa lamang ang kilalang prophet. Ngunit nagsimulang isipin ni Yoo Jong-hyuk na maaaring may isa pa. Hindi direktang kinumpirma o itinanggi ni Dokja ang hinalang ito, kaya hinayaan niyang si Yoo Jong-hyuk mismo ang magbuo ng konklusyon. Pagkatapos ay iminungkahi niya na maging magkaalyado sila. Ipinaliwanag niya na kahit may kaalaman sa hinaharap si Yoo Jong-hyuk, dahil sa kanyang regression, hindi pa rin niya kayang malampasan ang lahat ng senaryo ng mag-isa. Dahil nagbabago ang hinaharap sa tuwing ginagamit ng isang regressor ang kanyang kaalaman, unti-unti rin siyang napupunta sa mga sitwasyong hindi niya naalam. Sinabi ni Dokja na ang isang prophet ay makakatulong upang punan ang mga puwang sa impormasyong iyon, habang papalapit ang pagtatapos ng senaryo, seryosong pinag-isipan ni Yoo Jong-hyuk ang alok. Nang ilang segundo na lamang ang natitira, sa wakas ay pumayag siya na gawin si Dokja bilang kanyang kasama, dahil napagtanto niyang napakahalaga ng isang taong nakakakita ng hinaharap. Nakahinga ng maluwag si Dokja habang dinadala siya ni Yoo Jong-hyuk sa ibabaw ng Even Bridge patungo sa safe zone. Ngunit bago pa sila tuluyang makarating sa kaligtasan, biglang huminto si Yoo Jong-hyuk at nagtanong ng isa pang huling tanong. Kung tunay ngang prophet si Dokja, dapat alam din niya ang sarili niyang hinaharap. Muli siyang hinawakan ni Yoo Jong-hyuk sa gilid ng tulay at tinanong kung bibitawan ba niya ang kanyang kamay o hindi. Mabilis na inisip ni Dokja ang personalidad ni Yoo Jong-hyuk. Matapos niyang sundan ang kwento nito sa libo-libong kabanata, sigurado siya kung paano ito kikilos. Sa halip na magmakaawa, matapang na sinabi ni Dokja kay Yoo Jong-hyuk na bitawan siya at tigilan ang pagtrato sa kanya bilang isang alipin. Dahil sa kanyang kumpiyansa, natawa si Yoo Jong-hyuk at agad niyang binitawan ang hawak, dahilan upang mahulog si Dokja mula sa tulay. Habang bumabagsak siya patungo sa Han River, nakita niya si Yoo Jong-hyuk na nakangiti ng malapad, kumbinsido na tanging isang tunay na prophet lamang ang makakahula sa nangyaring iyon. Bumagsak si Dokja sa malamig na tubig at agad siyang nilamon ng isang napakalaking halimaw sa dagat na nakabuka ang bibig. Habang nilalamon siya ng kadiliman, narinig niya ang anunsyo ng system na nabigo siyang makumpleto ang senaryo. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Dokja na wala na siyang ibang pagpipilian kundi gumamit ng isang desperado at mapanganib na paraan upang makaligtas, at dito nagtatapos ang kabanata 1-0 ng Omniscient Reader's Viewpoint. Gusto niyo ba ng chapter 11? Mag-comment sa baba at patuloy sa pagsubaybay. Maraming salamat!